The Game Silog Show is brought to you by you. Kayong nakikinig, kayong nanonood. If you wanna support The Game Silog Show, head over to patreon.com/The Game Silog Show. The Game Silog Show. Ang guest ko ngayon, si Lance. Pare, welcome sa Game Silog Show. Kamusta? Hello. Salamat sa pag-invite. Salamat sa'yo. Salamat at pumayag ka kasi nung nag-reach out ako sa'yo, nahihiya ka eh. Tapos parang yun, naging honest ka rin naman na hindi ka ganun ka daldal katulad ko dito pag sa ganyan. So, susubukan natin. And yung tungkol sa kaba, gusto ko lang i-address yun kasi yung parang elephant in the room, right? Lagi rin talaga akong kinakaba. Never naman nawala yung kaba ko. Pero ang pwede ko lang sabihin sa'yo is kadalasan sa umpisa lang yon kapag dumaldal na tayo or kung dadaldal tayo, nawawala rin naman talaga kagad yon. Pero gusto kong umpisahin yung conversation natin pare kasi first time natin magkita eh. Actually, ngayon lang. Wala nga tayong parang masyadong small talk, right? Wala akong alam sa'yo. So gusto kong umpisahin yung conversation natin pare. Paano mo na-discover yung The Game Silog Show? Actually, hindi ko na maalala eh. Kung last year lang ba? Mm-hmm. Bale, nung nag-chat ako sa'yo noon, bale, ilang months na ako nakikinig. Ayun, tapos wait, Daddy Player 1 na yun? Or yung luma, kasama ko pa si Del? Or solo ako? Hindi. Yung kay DP1 na. Siguro, ang unang episode ko yung Chrono Trigger. Alin doon yung overhype game? Oo, kasi regular na akong naghahanap ng mga podcast tungkol sa games, pero puro English. Naghahanap ako ng mga Breath of Fire, yung mga nagkikwento lang. Tapos, basta yung parang nire-relive ko yung mga nilalaro nung bata ko. Tapos ayun nga, napunta ako naisipan kong maghanap ng tungkol sa Chrono Trigger. Nakita ko yung podcast nyo. Tapos parang na-familiarize ako kasi si Missy, nakaklase ko nung high school, sinishare niya. Si Missy? Akala mo si Missy? Si Missy. Ay, paano pagkwentuhan natin yun? Kaklase ko nung high school. Nice. Hello. Shout Small out. world. Yun. Tapos, yung sinishare niya, hindi ko gano'ng pinapansin eh. Pero nung nakita ko, ay, ito yun ah. Parang ganun. Nice. Dati si Missy, nakilala ko siya, si Missy, guys, kung hindi nyo siya kilala, hindi kayo familiar. Kasi meron kami isang community ako, sila Norvin, sila Silv, sila Ron, sila Gati, ganyan. And malaking community lang sila Daddy Player 1. Ano yan? PlayStation Trophy Hunters Philippines. So, mga trophy hunter kami, platinum hunter sa PlayStation. Actually, late na rin ako doon naging active. Matagal na ako member nun. Naging member ako 2016 nung nakita ko sila na parang may pa-contest, unang maka-platinum ng Final Fantasy 15. Then, yun, fast forward yun, nakilala ko sila Norvin, naging ka-close ko sila Norvin, sila Jay, ganyan. Si DP1 nga, naging co-host ko before. Tapos, si Missy, isa siya sa mga, meron kasi kami dating Discord inuman. I'm not sure kung familiar kayo. Hindi siya masyado kasing nagaganap, masyadong busy kasi pag Sabado, ganyan. Pero doon ko I can say naging ka-close, nakakwentuhan si Missy. Tapos, yun, nakakatawa, small world, no? So, doon mo na-discover and then pinakinggan mo yung, hindi ko alam wala kami. Pinakinggan ko eh. Tapos, hanggang sa umabot na ako sa latest. Nice. Tapos, after ko mag-latest, nag-backlog, backtrack ka. Backtrack ako. Tapos yun. Nakita mo na, naano mo dun sila, si Del. And syempre, ang pangat pa ng audio nun. Ang pangat pa ng audio nung mauna. Hindi, ang maganda kasi nun, parang na-enjoy ko yung kung paano bawat episode nagbabago yung podcast. Parang from ikaw lang, tapos dalawa kayo, tapos hindi yung improvement eh, pero yung more on yung evolution. Parang ganun. Ngayon ko lang narinig yan. I mean, ikaw pa lang yung nagsabi niyan. Hindi ko usually naririnig yan, yung ganyan. Ang kadalasang comment kasi sa podcast is, unang-una,
yung negative pero sa iba kasi positive siya eh. Negative in a sense na mahaba yung episode, ganyan, daming tangent. And sa numbers rin, kung gagamitan natin ng numbers, let's say statistics, kasi before hindi naman ako tumitingin sa stats. Pero ngayon syempre kailangan mo kahit paano malaman yung stats, ano yung behavior, listening behavior ng mga tao. Kadalasan nagpo-follow up sila kapag mahaba na yung episode or parang hindi nila kiniklik or itatry pakinggan kasi kunwari pag nakita agad nila na 2 hours episode, 3 hours, ayaw nila. Pero merong mga ibang tao na gusto rin yun. Kunwari isang example na parang vocal is si Silves, si DJ, gusto nila yung ganun. Si Yvette, gusto nila yung ganun kasi parang yung may mga tangent, mas nakikilala yung host, mas parang ang daming ebas, ang daming sabi. Tapos nagbago lang siya. Sorry, madaldal ako pare. Tapos nagbago siya nung naging partner ko si DP1 kasi mas kailangan namin maging strategic, right? Para mas lumawak yung audience. Ang rationale kasi doon is nung nag-meeting kami with Spotify before yung Anchor.fm RIP na yung mga long-time listeners na gusto yung long form, most likely loyal listeners na yan eh. Ngayon, kailangan mong i-target yung bago. Parang, so try nyo muna yung 1 hour maximum, ganyan. So, ikaw pare, dahil napagkukwentuhan natin to, ano bang mas trip mo? Anong mas trip na version? Doon ako sa long. Doon ako sa 3 to 4 hours. Holy shit! Kasi nakikinig lang ako ng podcast pag nasa work ako. Yung work ko kasi 17-hour shift eh. Oh my God. So hindi nag-work sa akin yung 10 to 15, 20, 1 hour. Kasi ayokong bumabalik kumbaga dun sa station para lang maghanap ulit ng papakinggan. So mas okay yung nasa, alam mo yun, yung tuloy-tuloy lang. Yung parang di natatapos. Mas mag-work sa akin yung ganun. Nice. Kung okay lang malaman, sorry, tangina po, host ako, wala man lang ako pa-intro. Guys, guess ko si Lance kasi nakatira siya sa Japan. wala nang ganun ng daldal na agad. No? Nakatira sa Japan and super curious akong malaman kung ano yung kultura kasi ang alam natin sa Japan is syempre yung mga napapanood natin sa mga vloggers, sa news, sa video game industry, etc. No? Pero gusto kong makausap ng mismong nakatira doon at sa kanya mismo manggaling yung sagot sa mga tanong ko, which is si Lance, doon kasi siya nakatira. Pare, ilang taong ka na dyan sa Japan? Dumating ako dito first time nung 2007. Pero nag-aaral pa kasi ako ng college nun. Tapos bumabalik na lang ako every year para mag-renew ng visa. Pero nag-straight ako from 2011 nung pagka-graduate. Bale, siguro cumulatively mga 17 years, no? 16, 17. Mga ganun. Notoriously kasi ako bilang outsider, mahirap kumuha ng visa sa Japan. Ewan ko, working, etc. Ewan ko nga kung mas madali na yung parang tourist, no? Pero ikaw, kung okay lang malaman, ano yung sistema mo? Meron ka bang pamilya dyan sa Japan or talagang nag-apply ka lang din, professional, etc.? Bali, paano? Ganon. Nakachamba sa buhay siguro. Sa madaling salita. paano kasi kasi parang nung napunta ako dito, parang more than 20 years na rin yung mother ko. Tapos ayun, dito na nga siya nag-work, dito na siya lumaki. Hindi. Lumaki kasi ako hindi siya kasama, bale. So after, parang naging usapan na after kong gumraduate, kukunin niya ako, parang ganon. Kaya ako napunta dito ng 2007 kasi nasa minor pa ako. So parang mas madaling kunin ng anak. Okay, gets. So ang may visa talaga, yung nanay ko. Tapos kapag ang parents mo kasi permanent visa holder, tapos minor ka, ang magiging visa mo is pwedeng i-apply niya, tapos parehas kayo ng visa. Makukuha ka niya, parang ganon. Pero once na nag-18 na ako, doon na kasi papasok yung pwede ka nang mag-work. So, hindi na mag-apply yung ganon. Totoo ba dyan? Yung parang, yung kunwari yung, sorry to cut off, yung di ba kukuha ka ng visa or parang
yung parang sorry yung parang mamimili ka kung anong magiging nationality mo, ganun ba yun? Meron bang, totoo ba yun? Parang nakikita ko yun kung magiging kasi Pinoy ka or siguro Japanese. nag-apply lang siya sa kasi walang dual citizenship dito. So, kung mag-apply ka ng citizenship, tatapon mo yung isa mong citizenship for Japanese. Pero ikaw, anong citizenship mo? Unlike sa Pinas. Filipino pa rin. Filipino pa rin. Okay. Oo. Okay. Bale, lang, long-term resident lang. Sa ngayon, pwede magbago. Pwede ka mag-apply rin ng citizenship kung gusto mo. Kasi parang wala na rin akong babalikan sa Pinas. Hindi na sa walang babalikan sa Pinas, pero given na dito na ako nag-invest ng bahay, nag-asawa, parang ganun. Tapos wala na kaming yung ilaw. Yan. Sige lang. Ayun. Nabanggit mo para yung bahay. So, wala sa Pinas eh. Nag-invest ka ng, sabi mo, nag-invest ka ng bahay. So, paldo ka. Kasi alam ko, mahal yung bahay dyan. Di ba parang usually mga naka-apartment ang style dyan? Hindi, actually, mas mahal lang kapag, depende rin eh. May murang bahay, depende sa location, depende sa layo mo sa station. Pero kasi, parang mas reassuring rin siguro kapag may permanent address ka. Kumbaga, parang di ka nangungupahan. Parang ganun. Gets. Sorry, pare, na-excite ako sa'yo kasi ang dami kong tanong. Pasensya ka na kung naka-cut off kita, kung ano. Hindi, okay lang. Tawag dito. Pwede bang pagitna ng camera, pare? Sorry. Yan. Kasi nabanggit mo yung bahay, yung mura, ganyan, yung mahal, depende sa lugar, depende kung malapit sa station. May napanood kasi akong video na sorry, medyo dark to, pare. Okay lang kung hindi mo sagutin. Pag may nagpakamatay, parang mas mura yung parang may clearance siya or parang ina-advertise siya na may nangyari na ganito kaya mura yung upa or hindi siya actually sinasabi. Pwede mo siyang itanong kung bakit ganito kamura yung property, di ba? Pero hindi siya manggagaling dun sa nagbebenta. Parang magtataka na lang kung bakit mura, parang ganyan. Sorry. Pwede. Out of curiosity, pwede mo itanong. Kung mura siya talaga, mura. Dahil dahil kasi sa material na ginamit, mga ganun. Pero, may duration siya eh. Hindi ko na lang maalala. Pero, kunyari, nangyari yung kunyari, crime scene. Siguro after 6 months, mawawala na yung pagiging mura nung may clearance property. Siya, no? Hindi ko maalala kung gaano katagal eh. Pero napanood ko lang kasi siya, parang tumanim lang sa utak ko and ngayon nagpo-flow sa utak ko lahat ng gusto kong itanong sa iyo, no. Then again, gusto ko lang din mag-sorry no kung dumadaldal ako. Bago ako mag-proceed sa first talking point ko, gusto kong magpasalamat sa ating mga executive producers na sila Sans at si Lance, si Mike Rubio ng Xcore Gamer, Mark TV Nagracia, Yvette Susan Salubilla ng The Ara Channel, and si Nigel Cabs. Para ito yung first question ko. I promise guys, sa lahat naman nakikinig, magpo-focus rin kami sa video games, pero gusto ko lang muna ding malaman to, no. Super curious ako talaga dito sa tanong na to. First question niya. First question niya. Talking point, may pinaka-talking point, no. Kasi ganito pare, growing up, yung mama ko is nagja-Japan entertainer, right? And yun din yung bumuhay sa akin, bumuhay sa amin, kumbaga parang kapalit ng pagka-ulila ko sa kanya, nabibigay yung mga gusto ko, nabubuhay kami. Usual OFW story, no? And siguro dahil ganun yung setup namin, nakapag-create ng parang image yung Japan na talagang, ito yung parang promised land na parang gusto kong puntahan, maliban dun sa pagiging pinanggalingan ng anime, video games, etc. Talagang may fascination kagad ako sa Japan dahil nga sa mama ko, yung mga dinadala niya na mga laruan, robot, etc. You name it. Ang question ko sa'yo, okay ba talaga mamuhay dyan? Maganda ba talaga yung Japan? Depende siguro sa tao. Maganda. Kasi
Ang broad parang masyadong broad kung maganda yung environment. Okay. Maganda yung ang convenient sa araw-araw. Kumbaga, yung maganda may paano ba sasabihin? Kumbaga parang siguro may maganda at pangit din, parang ganun. Kung bakit ko kasi natatanong to pare, no? Kadalasan kasi naibebenta yung Japan na puro yung positive lang yung nakikita, which is kaya naman din gusto ko doon pumunta, no? Pero biglang may mga pumapasok sa algorithm ko sa YouTube na parang hindi naman, kumbaga parang hindi nyo nakikita yung full picture kung ano yung Japan, parang ganyan. Hindi nyo nakikita na parang may nangyayaring hindi maganda rin naman. Hindi siya perfect. Ano ibig sabihin niya kaya? Parang kadalasan yung sa trabaho, overwork yung kadalasan yung mga tao, yung mga salaryman, yung mga ganyan. Tapos ganun din naman sa Korea. Sa Korea, yes. Exactly. Ganun ko siya na experience. And then yung tumatandang bansa, totoo ba yun? Na parang yung mga kababaihan daw ay ayaw ng mag-asawa or mag-anak? Totoo ba siya? Depende pa rin sa tao eh. Depende pa rin. Totoo yung yung declining yung birth rate. Tapos nag-increase yung yung old people, 'di ba? Parang sabi ba 'yan? Quote unquote, Japan is a dying country. Dahil nga kung wala ng kabataan, walang future yung bansa, 'di ba? Oo, totoo yun. Pero kasi, ang daming factors na pwede mong tignan. Saan ba ako magsisimula? Totoo na na sobrang overwork ng mga Hapon. To the point na, kunyari yung padre de pamilya, papasok overtime, uwing madaling araw, para lang pumasok ulit ng naranasan ko yan. after ilang di ba? After ilang hours lang papasok ulit para mawala ulit sila ng another 15 hours, 12 hours. Parang ganon. So, ano yung time mo para bumuo ng pamilya? So, parang matitignan mo rin siya sa ganong aspect. And meron din naman na Japanese na mga na ang daming anak. Parang ganon. Na parang Pilipino din. May work yung tatay pero normal lang. Kumbaga family first, parang ganon. Ang ganda ng angulo ang ganda ng angulo na yan, pare. Sorry, hold your thought. Kasi hindi yan na-present, I think, sa media, sa normal conversation. Laging ang naibibida or laging nabibigay na image is yung salaryman, yung working man, ganyan. Hindi, ngayon ko lang narinig niya ganyan na meron din yung pagiging ignorante ko, no, na meron ding mga Hapon na maraming anak, tapos normal yung buhay, normal yung pamilya, etc. Ganda. Hindi ako familiar sa ganyan. Pero hindi mo pa rin may tatago yung fact na ganun pa rin, dying country pa rin, parang ganun. Na parang konti nga yung nag-aanak. Pero usually kasi choice ng individual or choice ng couple, dahil nga syempre ang kapalit ng kunyari nag-anak is kung kaya bang i-sustain. Diba? I think ako personally gugustuhin ko na lang ganun kasi naman mag-anak ka tapos putang ina, ano yun? Hindi mo rin naman kayang buhayin. Nakakairita yung mga hali ka na dito. Hindi. Yun. Question pa. Nasa mindset ng tao rin. Question pa. Diyan sa nabanggit mo na kung sino yung parang ayaw mag-anak. Ano yung sa tingin mo mas matimbang na ganun na ayaw? Yung lalaki o yung babae? Depende. Hindi ko masasabi. Kasi yung iba, kunyari, gustong mag-anak ng babae, ayaw nung asawa. Magkakasundo na lang sila. Parang ganun. Hindi, depende. Hindi ako makakapagsalita on their behalf .
Pero siguro, ano ba? Marami rin hindi nag-aasawa. Na-highlight siguro yung Japan. Ewan ko, siguro easy target or ewan ko, hindi ko alam. Pero I think nangyayari din naman sa West yan. Sa Korea nangyayari din naman yan eh. Yung ganyan na hindi na nag-aanak, no? Pero masyado ako nag-focus dun sa Japan. Pivot ako ng konti, pare. Anime, video games, isa yan sa main reason kung bakit super fascinated ako sa Japan. Wala akong ganong alam dyan. Ang question ko sa'yo is, kumusta yung Xbox dyan? meron bang fanbase ang Xbox dyan? Meron bang mga, nakikita mo mga poster? Meron. Meron din naman, okay. Kamusta? Yung mga American na dito nagtatrabaho. Pero, hindi ko alam kung sa kanila, sila yung majority ng mga nag-purchase nun. Pero, tingin ko may ilan na hapon na may hawak ng Xbox. Parang ilan lang yung yung units na nandito eh. Hindi ko sure yung numbers, pero tingin ko may nagtatry. May gustong mag-try ng Xbox. Okay, yung sa Xbox rin kasi, meron mga nag-viral na Twitter post, nakikita ko kadalasan sa Twitter na parang nilalangaw o parang ang daming stock ng Xbox tapos yung PlayStation is ubos. Pero maliban doon, may paano ko i-articulate to? Sana ma-articulate ko na maayos, no? Japanese brand yung PlayStation, Sony, right? Pero parang several years na parang nagpipivot na sila sa more on Western audience. Parang yung sensibilities nila, yung mga first party games nila. Isang example siguro yung pag-close nila ng Japan studio, yung may gawa ng The Last Guardian, ganyan, or ng Gravity Rush, etc. May sikat pa rin ba yung PlayStation dyan sa Japan? Tingin ko oo, pero sa dami rin kasi ng choices, hindi naman sa madami, pero ang daming alternative para maglaro. One is yung arcade. Ang daming tao sa arcade, ang daming nagaganon-ganon. Ano ba yan? Ay, sumasayaw-sayaw? Sa yung mga ganon. Ang tagal. Yung mga beat games. Yung familiar din eh. Weird shit yun eh. Tapos yung mga isang malakas din yung trading card. Tapos hindi lang siya limited sa Pokemon. Kasi ang daming trading card games akong nakikita dito na hindi ko na nga naintindihan kung ano yung Hindi naman siya anime, pero hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong siya. Tapos, kumbaga, sikat ang PlayStation, oo. Pero meron pa kasing Nintendo. I think mas sikat ang Nintendo eh, no? Diyan? Ang lakas din ng siguro kung sa popularity siguro or accessibility yung mobile talaga. Karamihan pa rin. Mukha nga. Yun. Ito yung napansin ko, no? Hindi ko alam kung nabanggit ko to sa lumang episode na. Yung Panjang Nim para siyang parang leader TL ganyan sa factory namin. Senpai? Parang ganyan. Meron kaming deliver kasi magdi-deliver kami ng mga ginawa namin ng mga parts ng sasakyan. Tapos naglalaro siya ng parang mobile game. Tapos sabi ko, ba't hindi ka naglalaro? Sabi ko, parang sabi niya, hindi na kailangan maglaro. Naglalaro na yun ng kusa. So parang naka-autoplay kadalasan yung trip nila. And minsan nafa-fascinate ako doon. Though gets ko naman kung bakit merong ganong feature na kadalasan yung mga mobile games. So I think yung Ragnarok Mobile may ganon din eh. Pero I think nag-ano din yun, nakaka-apekto or parang isang reason din kasi kung gaano ka-busy yung tao na parang mag-grind ako, naka-autopilot, tapos kung pag high level na ako, tsaka yun na lang yung lalaruin ko, parang skip yung grinding na ganun. Gusto ko malaman dyan, ganyan din ba? Kasi parang meron akong mga images na nakikita na kadalasan kapag nasa train, naka-mobile game. Siguro, pero
Siguro sa labas siguro. Pero maliit lang kasi yung yung iniikutan ko mundo. So hindi ko rin gaano nakikita yung mga katrabaho ko kunyari na nagaganon. Tsaka una, nasa workplace ka, hindi mo sila makikitang magse-cellphone. Pero malamang ganyan na meron nga left and right na dalawa yung hawak niyang phone. Pero ewan ko, baka Pokemon Go lang yung nilalaro nun. Pwede. Hindi ko masabi. Pero tama ka, dahil nga gusto mo, andun pa rin sa dugo mo yung gusto mo maglaro. Pero dahil busy ka, i-auto mo na lang. Totoo. Actually, ganyan din yung ginawa ko naman sa yung I'm not sure kung familiar ka. Grand Blue. Kikita ko nga gusto kong, nag-i-enjoy ako sa kanya, pero kasi yung grind, parang, merong grind kasi na fun. Meaning yung parang, kahit grindy siya, hindi mo nararamdaman best example, Monster Hunter. Yung Monster Hunter, kinain yung mundo ko, hindi ko naramdaman na grindy siya. Grindy siya in hindsight, grindy siya technically, pero dahil sobrang nag-i-enjoy ako, hindi ko nararamdaman na grind. Ito sa Grand Blue kasi, parang may filler part siya na, sana inalis na lang yun. Sana parang 10 hours in na 20 hours in, meron na kagad difficulty spike, yung parang gaganahan ka na mag-hunt. Kasi dun sa Monster, dumadalala ako. Dun sa Monster Hunter World, if I can remember it correctly, pagkabili ko sa kanya ng first day, parang 9 p.m., inumaga na ako ng session out ko dahil gusto kong kompletuhin yung set ni Anjanat. Kasi si Anjanat yung parang first na monster na mahirapan ka kung tama yung memory ko yung si Anjanat. Tama. Tapos kinumpleto ko yung set niya, yung may kapa, ganyan. Hindi ko naramdaman yung grind. Yun yung yung I think yung pwedeng mag-difference dun sa grindy siya pero fun kaya hindi mo nararamdaman versus dun sa grindy siya tapos hindi ka naman nag-enjoy. Ramdam ko parang knowledgeable ka sa Monster Hunter. Isa ba yan sa mga go-to game mo? Ay, oo. Siguro kung sa'yo day 1 Final Fantasy. Ako day 1 Monster Hunter siguro. Ever since? Kahit yung PSP pa or ito lang World? Actually, PSP na influence lang rin ako nung kaklase ko rin ng high school. Naglalaro sila. Tapos pinahiram ako ng PSP. Tapos, yun, from doon. Monster Hunter Freedom. Hindi pa yung Unite. Yun yung pwede mag-ad hoc, right? Oo, yung pwede mag-ad hoc. Tapos yun, actually Friday, pag-uwian, diretso na kami overnight na Friday, Saturday. Di na kami uwi. So, yung Monster Hunter pare, sa Japan, right? Sikat na IP yan dyan, no? Tama ba? Tama, oo. Kasi, pero parang hindi siya ganun ka-mainstream totoo ba? Kasi parang ang notion ko sa Monster Hunter is, syempre, yan, Japan, sikat siya. Kumbaga parang world yung mas nagpa-mainstream sa Monster Hunter Pero before, I guess, super sikat na siya or niche pa rin siya dyan. Siguro may market kasi siya for may piling tao lang talaga na magkakagusto. Tapos siguro nagkataon na nag-boom talaga yung yung Monster Hunter kasi. Pero kasi nga, dahil sa sobrang dami ng game, hindi siya papatok. So kunyari, ang genre ng isang gamer is rhythm or barilan. Parang ganun. So mas may magki-click siya dun sa target audience pa rin. Yung Japan ba sa experience mo or sa pinapaligiran mo, kasi sabi mo malit lang yung mundo na ginagalawan mo, hindi ka ganun ka familiar sa iba. Masasabi mo ba na paano ko ba articulate to? Kasi ako laging outsider lang ako 'di ba? Parang kung meron nga ako na parang mga nako-comment sa'yo, I'm not sure kung yun talaga yung nangyayari. Kaya ito rin yung reason kung bakit gusto kitang makausap. Yung Dragon Quest, totoo ba yun na talagang pag may release ng Dragon Quest, biglang day off ba yun or parang walang pasok ganyan? Hindi ko alam Hindi ko alam. Pasensya na. Okay lang. Hindi ko alam. Siguro babalik pa rin sa
Siguro kung yun yung childhood game mo, tapos every release ng Dragon Quest, bibilin. Tapos, sabihin natin may 1,000,000 fans yun. Tapos yung 1,000,000 fans na yun, yun yung ano nila, talagang go-to game nila. Hindi ko masabi. Correct mo ako pare. Ito yung takeaway ko doon sa question ko na hindi mo alam. Kasi kung hindi mo alam, pang for me as an outsider, kung malaking event siya, at least kahit paano dapat makakarating sa'yo yun. Kung baka hindi na siya ganun kalaki kasi hindi nakakarating sa'yo. Kahit sabihin mo na maliit yung mundo mo. Siguro based on observation, malaki siya kasi ang daming merch eh. Ang daming merch. Merong convenience store na ano siya, may naputol ka ba? Hindi, nawala ka. Pero sige, ulit. Ano, wala ako? Talaga? Totoo? Saan ako nawala? Doon sa may mga store, merch, yung Dragon Quest? May merch, may store. May convenience store na team niya na Dragon Quest. So, pag pumasok ka, kung ano yung tunog ng Dragon Quest, pag pumasok ka ng dungeon, tapos lahat ng makikita mo, yung mga machine niya parang naka Dragon Quest na shape, tapos may mga chest. Nice. As in, Dragon Quest siya. Saan ko ba nakita yun? Malala eh. Final Fantasy may ganyan din ba? Hindi ko alam eh. Square Enix Cafe siguro. Parang yun yung nakikita ko eh, Square Enix Cafe. I think yung Monster Hunter World, meron ng cafe na ganun eh. May cafe, oo. May mga cafe sila, Square Enix. Okay lang malaman kung saan ka sa Japan, pare. Sorry. Baka magkakuha ko. Ngayon, Saitama. Bale, katabi lang siya ng Tokyo. Siguro kung Quezon City, katabi niya, Novaliches. Parang ganun. Parang ganun lang. Ay, Novaliches, Quezon City rin pala yun, no? Hindi, parang nagigets ko yung sinasabi mo. Nagigets ko parang ganun. Katabing city lang. Gets. Ito sa experience ko to sa Korea, no? Kasi hindi pa naman ako nakapunta sa Japan. Sa Korea, ang isa sa mga gusto ko doon, modernized siya, pero parang sa gitna ng city, merong gubat, may bundok. Ganyan din ba sa Japan, kunwari sa Tokyo? Same. Yung parang hindi nila... bale, sa Tokyo may bundok pa nga eh. Nice. May gubat pa rin. Pero andun na siya sa sa mga border, hindi sa main city. Natutuwa kasi ako sa ganun pare na parang hindi nila totally sinisira or parang ewan ko, ang ganda lang. Sa gitna ng city may nature pa rin. May nature pa rin. Ang gusto ko yung ganung combination kasi kaya I think dito ako pumunta sa Antipolo kasi parang dito sa Antipolo province vibe pero unti-unti nakikita mo nagmo-modernize na ganyan. So super enjoy ako sa ganun. Ang hindi lang maganda, I'm not sure kung nangyari sa inyo diyan. Nangyari kasi sa Seoul yun dahil nga may forest, kumbaga parang pag nagkaroon ng forest fire, naapektuhan din yung city, parang ganyan. Pero super rare naman din yata yun. Question ko naman pare tungkol sa gaming, no? Kasi I would assume nakakapagsalita, nakakaintindi ka ng Japanese. Safe ba yun? Okay. So, walang problema sa'yo na Japanese version yung or pinipili mo pa rin na English yung... Hindi siya okay. Hindi siya okay? Parang may level siya ng fluency. Hindi kasi ako nag-aral. So, nasanay lang ako sa work. Tapos, kahit sabihin natin nababasa ko yung sa game, iba pa rin siya kapag yung yung fluency mo sa English, yung pag nadaanan lang ng mata mo, nabasa mo na. Gets. Yung stats. Pero kapag Japanese kasi, titignan ko isa-isa eh. Kahit ba, syempre given yung 5, yung strength, int, dex, agi, luck. Ang dali na yan eh. Pero yung iba, kunyari may poise. Hindi ko nga alam sa Japanese yun eh. Poise. Kunyari may mga ganun. Yung mga ayaw mo nang basahin, mas na lang sa, mas pipiliin mo na lang sa English. Ayokong tsagain kasi wala na rin akong oras pa. Parang ganun. Meron ka bang, alam ko gets ko na parang hindi okay sa yan, pero meron ka bang game na inattempt na laruin ng Japanese? Actually, nung bata ako lately wala. 0. Pero nung bata ako, puro Japanese yung nilalaro ko. Galing din sa mama mo?
Oo. Nice. Ganun din ako eh. Bali yung unang Pokemon na nilaro ko yung Pikachu, yung Yellow. Japanese yun. Tapos yung mga bala ng SNES, puro Japanese. Kaya wala akong alam sa story. Same. Yung first JRPG ko, yung Silva Saga 2, Japanese yun. Hindi ko natapos. Siyempre, sikat naman, Mega Man, no? Rockman siya sa Japan. Ang tawag dito. Sa pricing, pare, correct mo ako. Pag meron ako maling sinabi, correct mo ako. Napabalitaan ko na parang medyo bagsak ang yen ngayon. Totoo ba? Ayo. Apektado ba yung pricing ng games? Digitally and physical? Hindi. Baligtad. Di ba pabagsak yung yung yen. Pero yung mga bilihin, pataas. Putang ina. Kaya GG. Oo. GG. Tapos di tumataas sahod. Magkano ba isang lapad ngayon? Nasa wala nang 37 na lang siguro. 36. Hindi ko alam eh. Baba nga, no? 3.6 na lang. Magkano ang isang new game diyan ngayon na physical? Yung kunwari yung bagong release lang na AAA. Kung may kunyari, yung reverse. Nung binabasa ko nga yung chat nyo, ang mahal pala nung dyan, no? Sa Pinas. Kasi, yung presyo ng, ano ba yung binili mong version ng reverse? Yung lang yan, standard lang yan. So, parang nasa 3 plus standard. siya. 3,000 plus. May discount lang sa Shopee, kaya naging 2,600. Parang parehas din yata Hindi, pero kung tanggal natin yung discount, nasa 3 plus siya. 3.2, 3.4, ganyan. 3.5. Parang gano'n. Nung sinerch ko, kanina yung 6K? 6K daw. Kay Yvette yun. Kasi siya, deluxe edition yung niya, yung binili niya. May artbook, may soundtrack. Oo, tama. Bale, kasi nung chinek ko, kinompare ko yung price. Parang siguro yung sa PHP, 2K lang. Yung yung standard. Tapos yung deluxe, nasa 3K lang 3K plus peso. 3.5? Mas mura dyan, no? Mas mura. Oh. Same din sa digital store. Kasi, parang kung familiar ka doon, kung pag Turkey, mas mura sa Turkey, mas mura sa Argentina, ganyan. Diyan ba sa Japanese region ba, same price din halos? Hindi. Dito, standardized. Siguro kung magbabago siya, 100, 200 yen lang. Pareha lang. Standardized meaning same ng physical na... Same. Okay. Ayos Yung hype ng FF7 Rebirth dyan, kamusta? Hindi ko alam. Hindi pa kasi halabas eh. Pero tingin ko hype siya. Tingin ko hype siya. Wala kang makukuha information. Wala bang kunwari 7-Eleven dyan? Wala bang mga poster dyan na nakapaskil? Hindi, na kasi siya common practice na kapag may new game, ang daming merch kang makikita sa convenience store. So parang desensitized ka na. Tumitingin ako. Oo, hindi ko na alam. Pero unless na pumunta ako sa, kunyari, Akihabara, kung saan yung mga bilihan ng game sa pang-weeb, pang-geek. Siguro, mas marami pa akong makikita. Pero dahil nga hindi ako lumalabas. Mas maganda nga Mas maganda nga pare na wala ka doon sa Mecca or doon sa sentro ng ng mga weeb shit na mas maganda kong malalaman kung kahit yung ganyang lugar is merong touch ng video game ng anime. Yun yung gusto ko malaman kasi kunwari ako nasa Antipolo ako. Wala naman din ako makikita dito na na advertisement ng minsan kahit sa Manila, right? Meron lang specific na lugar na makakita ka ng advertisement. So magandang insight 'yon sa akin na yung parang nakikita namin na ang daming sa kada lugar merong advertisement, merong mga ganyan-ganyan. So okay sa akin malaman kung sakali diyan sa lugar mo sa Saitama kung meron din bang mga nakapaskil na mga poster, mga marketing materials. So ibig sabihin kung wala, parang na-amplify lang na puro anime, puro video games kasi ang fini-feature is nasa Tokyo or nasa Akihabara, parang mga ganyan. Actually, kahit anime, hindi kahit hype. Wala dyan? Kapag wala ka dun sa dito
Puro nasa residential kasi. Okay. Parang, ang mga poster dito, yung mga pag may event, may festival, parang ganun. Parang nasisira Community festival. Parang mali yung episode natin, pare. Parang nasisira yung fantasy ko sa Japan. Sa mga tanong ko, akala ko kasi, pag pumunta ako ng Japan, regardless kung Tokyo man yun, o kahit nasa Hokkaido pa ako, papaligiran ako ng anime at video games. Hindi pala ganun. Hindi, maling tao lang yung na-invite mo. Imposible lang, ikaw nakatira ka dyan mismo. May mga nakikinig na hindi naman ganyan sa amin. Ganun. Chat lang po kayo dito sa Comment kayo sa Spotify, kayo sa Facebook. Kapag gusto nyong palitan ako, ngayon na. Pero hindi, natutuwa ako na merong ganyang insight. Yung ito. Pero maganda yung merch ng Reverse. Kasi kahapon nung nagtitingin ako sa convenience store. Titignan ko yung mga picture ni Cloud. Ano yung merch? Ano specific? Mga clear file na may design, mga card. Hindi ko alam kung ano. Yung sinasabi mo na convenience store, ano yan, specifically for video games or convenience store? Kasi baka sinabi yung baka 7-Eleven may available. General lang. Nagbibenta sila ng game. Sa ganun. Madalas 7-Eleven, Lawson, tsaka Family Mart. Palaging may merch yan. May game din or merch lang? Hindi, paano may game din? Kung bibili ka ng physical na game sa Lawson, sa 7-Eleven, may ganun? Depende kung meron siyang yung parang sa Nintendo, yung card. Walang physical. Walang physical. Yung parang walang physical. Yung nire-redeem. Okay, yung code. Yan lang. Gets. Nagulat ako kung may 7-Eleven pwedeng bumili ng game eh. Porn meron, di ba? Magazine. Bold. Magazine. Meron. Sinong bias mo sa mga idol? Di ba kanina Di ba kanina nagtanong ka kung anong bawal itanong? Parang ito na yan. Parang ito yan. Ang bias ko kasi si Sora, I'm not sure kung familiar ka sa kanya, pwede mong sagutin, pwedeng hindi, pero yun talaga yung parang, kasi usually ang GOAT is si Maria Ozawa, ganyan. Ako Sora Aoi talaga ako. So, tama ba? Blue Sky yan, no? Sora, paano mo pronunciation doon? Aoi? Aoi? Aoi. Pero kasi, depende sa kanji kung yun yung literal meaning niya. Pero Sora Sky, di ba? Haba? Sora is Sky. Aoi, pero blue. Pwede kasing blue. Sora pwede. Pero kasi may pangalan na Aoi na na hindi blue yung ibig sabihin. Tulad ng? Ewan ko. Kasi di ba sa Blue Exorcist ganun din eh. Aoi no Exorcist ba yun? Parang ganyan. Pero yun kasi yung kumbaga, paano ba example? Kumbaga, same word, different meaning. Gets. Kumbaga, kung paano ginamit mo sa sentence. Kung paano mo ginamit sa sentence. Pero kung gagamitin mo sa sentence si Sora, pwedeng gamitin mo Blue Sky, right? Pwede naman si Sora ng Kingdom Hearts. Pwede naman Sora na EV Idol. Greatest of all time. Depende, gets ko yung sinasabi mo. So, bawal itanong yun, no? Okay, gets. Totoo. Okay. Ito pa to, isa pa to sa gusto ko din malaman kasi hindi naman sa naro-romanticize, hindi naman sa parang nagiging meta siya or parang, ewan ko, hindi ko alam kung ano yung tamang term na, pero kadalasan ko din nakikita yung mga shut-in, yung hikikomori. I would assume totoo siya nag-i-exist, right? Meron talagang ganun. Ano ba siya? Parang, problema ba siya dyan sa Japan? Masasabi nating oo kasi syempre yung individual is parang nagiging dependent sa ano ba? Leech? Sa society, oo. Oo.
siguro magandang Kapag ganun ba, sinusustentuhan sila ng gobyerno or ng family nila? Siguro sa parents na yun, oo. Sa parents, hindi ko masasabi kasi wala naman ako kilalang ganun. Pero, siguro kung pagaganahin mo yung imagination mo, siguro ako, hikikomori ako. Tapos, dalawa lang yan kung susustentuhan ako nung magulang ko or palalayasin lang ako. So, pag pinalayas ako, magiging homeless ako. Parang magkakaroon lang chain reaction. Pero, wala akong alam. Tsaka hindi ako ganong nanonood ng interviews na na may ganong case. May homeless din dyan? Marami. Oo. Tsaka, iba yung mga factors kung bakit sila nagiging homeless. Pwede mong ikwento? Ano yung mga factors? Yung iba siguro dati sila, kunyari, dating mayaman. Okay. Tapos na-bankrupt. Out of pride, ayaw nilang magpatulong. Actually, yung ibang homeless, pag inalok mo ng pagkain, di ba? Kunyari, parang dyan sa Pinas, pag binibigyan mo ng pag dito yung iba, usually tumatanggi, magagalit pa. Parang, wag mo akong kawaan, parang gano'n. Namamind blown ako, pare. Iba yun dito. Cultural difference yun, no? I think. Kasi, puta, dito, wala pa akong nakitang homeless na tinanggihan, tumanggi sa nagbibigay. Di ba, usually nga. So, paano sila nabubuhay yung mga homeless dyan kung ayaw nilang yung mga or parang yung siguro, ng basura. Hindi ko masabi. Pero usually kasi may makikita ka kunyari may patong na lata ng kape dyan sa may makikita ka na iniinom Okay. Pupulutin tas inumin. Pero tipong gano'n. Pero ano pa rin sila, no? Parang ma-pride pa rin talaga, no? Despite nung ganung sitwasyon, hindi sila tumatanggap ng tulong. Oo, pero hindi kasi natin masasabi kung ano yung pinagdaanan nila Kung bakit sila na-lead sa gano'n. Parang kung ano yung iniisip nila, bakit mas pinili nila sa kalsada kung pwede silang magpatulong sa government. Yung iba kasi sa kanila nakasuits pa. As in, nakasuits. Tapos may dalang suitcase, andun yung mga gamit nila. Andun yung mga karton nila. Hindi ko alam kung anong follow-up question ko doon kasi hindi ko in-expect yung ganong sagot na nangyayari yung ganon. Bago siya sa akin, bago siyang information. Pero iba-iba, isang lang yun, isang case lang yun. Yung iba, pinalaya, ayaw sa bahay, mga ganon. Kasi, ang naglalaro kasi sa isip ko, pare, again, you can correct me, no? Parang, hindi the math doesn't add up for me kapag nasa first world country kayo tapos may homeless. Parang, ayokong i-invalidate kung ano yung sitwasyon nila, anong pinagdaanan nila, pero, parang you have all the means to have a better life, tapos ganun. Ewan ko baka nanggagaling lang ako sa dahil syempre hindi ko siya na-experience yung sinasabi mo na na bankrupt or kung ano mang mga factors pa to consider. Kaya ako nasasabi to. So forgive me kung hindi okay yung sinabi ko na ganun. Pero yun lang yung pumapasok sa isip ko habang nagkukwento ka. Lalo na ako na parang gusto ko na makapunta dyan, and kung sakali kung may chance na dyan mag-retire or magtrabaho. Hindi ko alam Pero anyway, hindi ko alam kung paano makaka-recover doon. Sobrang ako doon Dapat tayo napunta doon. Hindi ko rin alam kung mag-pivot tayo sa mas light na usapan, no? Pag sinasabi ko yung weeb shit, I think gets naman yun ng listener na hindi yun parang derogatory, no? Parang more on catchphrase, more on coming from a comedic timing, etc. May kilala ka ba dyan na degen? Ano nga ba yan? Degenerate. Meaning? Napapakinggan ko lang yun sa Anime Angas dun kay Duckbird. Yung parang super ini-embody nila yung pagiging yung anime life. Sumusyota ng anime, ganyan. Nagpapakasal ng anime character.
Parang marami. Parang actually nakita ko nga yata sa news. Pinakasalan si ano? Sino? Hatsune Miku. Yung hologram niya. Ewan ko. Hindi kasi ako gano'ng interesado rin sa weirdong news na mga. So, pero marami. Idagdag mo na rin sila doon sa reason kung bakit hindi nag-advance yung Japan. Sa sa birth rate. Baka naman mas pinipili nila yung ganun kaysa sa totoong relationship, yung relationship sa mga fictional characters. Mga group of people na ganun yung hilig o yung type, yung mga ano ba to? Nijigen? Tama ba? Meaning yung mga kasi tayo, mga 3D people tayo, di ba? Parang ganun. Sana. Ang type nila yung mga nasa 2D. Behind the screen. Yan din siguro yung reason ng rise ng VTubers, no? Alam ko maraming mga VTubers din eh. Sobrang bunggas sila eh, no? Dami ng followers. I mean, daming na-addict sa kanila. Ikaw ba? Ewan ko. Ikaw ba? Hindi ako interesado eh. Okay lang, tanggap kita pare. Sakali. Oo. Ikaw na lang. Pero, totoo yun. Napapansin ko din yan. And meron akong pinapakinggan na isang podcast yung sa Sacred Symbols na parang isang host doon pumunta dyan sa Japan. Tapos parang may event, parang fan meet ng VTuber. Super fascinating siya. Na-meet nila in person? Hindi. Fan meet. Tapos screen yung i-meet nila. Okay, hologram? Okay. Good job. Fan meet pero VTuber pa rin. Putang ina. Kakakay na ganun niya. Nice. Sa games mali talaga akong in-invite mo. Hindi. Gusto ko nga yun eh. Maganda yan pare. Kasi nasa Japan ka. Tapos Saitama, right? Yung lugar mo. Yung One Punch Man. Ay, doon ba nanggaling yan? Yung pangalan niya Saitama, di ba? Oo nga lang, slow. Pero hindi Hindi kasi ako fan ng One Punch Man eh. Pero anyway, nga, Saitama nga pala yung pangalan niya. Yung tawag dito. Isang beses, nagtanong ka sa akin, yung kunwari yung parang sa Bloodborne, right? Anong binili mo? Nag-digital ka ba o nag-physical ka? Physical, yun na lang kasi yung way para makamura. Tapos hindi ko kailangang maglipat gumawa ng second account para gumawa ng English account. Parang ganun. So, ang PSN mo, ang region is naka-US pa rin or Japan. Pero ang binibili mong games ibang region, tama ba? Hindi. So Japan ka bumibili ng ginagawa ko lang Japan din. Ang hirap kasi mag-purchase ng ano to? Yung PSN credits ba? Medyo time consuming, kailangan ko pang punta ng PSN PS Asia, Play Asia para bumili ng credits. Tapos yung butal noon, hindi ko pa magagamit, naiwan yung butal. So pang ginagawa mo na ako second hand. Kunwari dun sa PSN account mo, pag bumibili ka ng digital, nakaano lang din yung card mo, parang ganyan, para walang diretso na. Gets. Nakikita kita more convenience na lang. Nakikita kita or nabanggit mo yata sa GC, naglalaro kayo ng Divinity, Divinity. Divinity, Sino kalaro mo? Kalaro mo asawa mo? Asawa ko, Nice. So gamer rin yung asawa mo? Nabi ka. Casual lang. Kung ano yung hindi siya yung hardcore na gamer na kung ano lang yung kunyari, kaya kami naglalaro ng Divinity dahil sa Baldur's. Baldur's Gate. Interesado siya sa D&D, pero dahil wala kaming PS5, naganap ako nung previous game nila, tapos tinignan ko, parang medyo similar naman. Tinry namin. Tapos, ayun, na-addict kami. 200 hours na. Ano yan? Yung Divinity, wala kasi idea dyan. Ano yan? Parang split screen or ibang... Split screen, Split screen, okay. Yes. Nice. Pinay yung asawa mo?
Half. Half, okay. Half Japanese. Nice. Tawag dito. Meron pa akong tanong sa'yo about dun sa, hindi ko alam kung paano, nahihirapan akong i-articulate kasi parang, hindi ko alam kung offensive siya, sa mga nakikinig, lalo na pag nakatira na dyan sa Japan, or parang, ingrained na rin sa'yo yung kultura ng Japan, ganyan, etc. No? Pero related rin siya kanina dun sa, kung sa game anong pinipili mo, kung nag-i-English ka pa rin, nagja-Japan ka pa rin, pero syempre hindi mo nga nababasa, mas gusto mo yung parang glance lang, naiintindihan mo kagad, right? Pero yung iba kasi yung localization, I think, based din dun sa mga napapanood ko na documentary, parang isang best example is yung OG na Final Fantasy 7, nung na-localized siya sa West, sablay-sablay. Kumbaga parang, kaya ay siguro ako personally, nung napanood ko yung documentary nun, gets ko na kung bakit hindi ko bias si Aerith. Kaya ang bias ko si Tifa. Pero nung nilaro ko na yung Final Fantasy 7 Remake, mas nag-make sense sa akin yung personality ni Aerith, ganyan. Parang, ganito pala siya. So, mas nagustuhan ko si Aerith. So, fault yon I think, ng localization. Kaya hindi ko naintindihan si Aerith, no? Ang question ko sa'yo, pare, when it comes to culture, culture sa totoong buhay, kultura na tinatranslate sa video games or sa anime, kung meron ka mang ma-share, ikaw na ba yun? Yun na yung total makeup mo, or parang naano ka pa rin, parang weird na ito. Parang nakukumpara mo sa kung ano tayo bilang Pinoy, or hindi na, normal na sa'yo yun, yung mga bagay-bagay. Ano ulit? Ano? Yung sa kultura ng pagiging, let's say, pagiging Japanese, yung let's say, yung kung nawiwirdohan ba ako sa nawiwirdohan ka pa rin, Ano ba? Hindi ko alam kasi parang offensive ba? Hindi naman offensive, no? Hindi siguro. Okay. Hindi siguro, lalong hapon dito eh. Pero may mga times na weird siguro sila mag-isip. Pero, ano ba? Walang pumapasok sa isip ko ngayon eh. Parang kunwari, ng mga... Ito siguro best example, no? Kapag mga weeby na games, kadalasan meron dyang character na ang liit ng boses. Hindi ko alam kung ano yung fascination ng mga Japanese sa mga loli. Sa mga maliliit na mga parang mga bata, tapos ang liit ng boses. Hindi ko gets. Parang never yon magta-translate sa Western developer na merong ganung character or merong ganung character trope. Kunwari si Vanille, si Riku, sino pa ba, si Selfie, yung mga ganyang mga characters. Kahit sa mga anime may mga ganun eh. And kapag hindi ka part nung ganung, or parang hindi mo kinalakihan yung ganun, or kunwari hindi mo na-experience sa anime, kadalasan yung mga Western audience nawiwirduhan sa ganun eh. Pero siguro, yun na nga, culture na kasi sila, normal na gano'n, na may yung ano pang tawag doon? May loli. Ako sa akin, siguro dahil open ako dun sa sa loli? Sa Japanese culture in general. Hindi ako na-weirduhan eh. Okay. Siguro weird na minsan na kapag sa labas may mga matitining na boses na nag-aaya na. Totoo ba yun, pare? Totoo ba yun? Meron ba totoong Japanese na ganun yung speaking voice nila kung paano sila pinoportray sa anime or sa video games? Pag nasa work sila, medyo tumitinis yung boses nila. Parang, ano ba? Siguro mas hindi sa attractive eh. Pero nagigets mo ba ako? Yung kawaii culture? Kapag kunyari binati ka sa ramen shop na na may pumasok ka, 'di ba? Parang sinabi tuloy po kayo. Parang kapag babae tapos ang lalim ng boses. Medyo parang may gets ko medyo off, parang ganun. Parang kailangan upbeat or nakaka-uplift yung tone of voice para mas engaging, ganun. Parang ganun. Ng mood. Pero hindi yun yung
Hindi yun yung normal speaking voice nila. Gets. Ganun. Kapag yung labas ng trabaho or kung ano mang ganap, normal na ganyan, casual, hindi sila ganun magsalita. Hindi ganun yun. Hindi rin yung pero parang kaway, siguro may mga kaway, cases na ano. Hindi. Hindi. Ano yun? Ano lang? Arte lang yan. Para sa work lang yun. Okay. Pero may mga hapon siguro na ano, na na-adapt nila yon. Regardless kung nasa work sila or personal. Naisasabuhay yung ganyan nila. kumilos. Oo, naisasabuhay nila. Pwedeng nakikita kasi sa anime, sa TV, yung mga pag nag-isip, yan yung sinasabi ko, ganyan mismo. Yung, sa akin, pag meron. Ng totoong buhay, mawiwirdohan ako sa'yo eh. Oo, mukhang tanga. Di ba? So, nangyayari talaga siya. Pero, hindi, feeling ko yung mga hapon din, na-off sa ganun eh. Kasi hindi yun yung ano eh, norm eh. Hindi, siya gets. lang, yung gets. tao lang na yan. Gets. Pero, siguro to the point na sasabihin nila o chichismis nila na, ba't ganyan to? Ba't gumaganyan ka? Hindi yata abot sa ganun. I think nag-glorify. Sorry, go. Yun yung character nung tao na yun eh. Kumbaga, ganun siya eh. Hindi na nila kay questionin yun. Feeling ko nag-glorify lang or na-romanticize ng mga anime. Cute, ganyan, kaya ganun na rin. Ang ganda rin kasi ng ng character designs. So, bumabagay. Pero pag tank build ka, tas gumaganon ka. Diba? Parang yun sa Hunter x Hunter, di ba? Yung si Bisque. Diba? Dual, siya eh. Either macho o cute eh. Na maliit na nakapalda. Parang siguro yun. Maganda example yun, si Bisque. Hindi na sa kanya bagay yung Isa sa gusto ko dyan sa Japan yung sinabi mo kanina, yung parang siguro hindi na pagdichismis na-experience ko to sa Korea pero I would assume may ganyan din sa Japan. Yung chismosa rin yan sila? Hindi, yung sa biyahe pare, yung tangina kasi dito ang ingay kasi pare, ako malaman siguro na-experience mo na rin naman yun, parang walang pakialam sa surrounding nila. Or ewan ko, baka nagbago na ba dyan? May ingay na rin ba dyan sa Depende sa lugar. Depende sa lugar. Sa Tokyo, bawal magsalita. Okay. Rude kapag Pero, hindi ko alam kung pag sa Osaka kasi sila yung loud ba? Baka mali ako? Kyoto? Osaka? Ngayon, kapag nagpunta sila dito, ang ingay nila sa train. Or kapag taga Tokyo ka, tapos pumunta ka doon, bumabiyahe ka doon, maingay sa train. Depende. Hindi pare-pareho. Gusto ko yan pare. Bakit? Kasi napapatunayan yung parang sinasabi ko or parang nasa isip ko na pag meron kaming pinanood na isang anime or parang video ganyan parang na-generalize na ganito yung buong Japan. Which is hindi pala. Depende pa. Depende kung saan nanggagaling. Kasi pwedeng culture yun nung nag-drawing or yun yung gusto niyang i-portray na dun sa sa art niya or dun sa anime niya. Good. Depende. Hindi legal yung baril dyan no? Bawal no? Yung parang... kahit police walang baril. Okay. Paano ko i-phrase tong question na to? Safe dyan, right? Safe dyan, di ba? Parang mababaw yung crime rate, no? Dahil, sa tingin mo ba, dahil related yun sa parang walang barel kahit yung mga pulis? Hindi. O dahil sa kultura nyo lang na hindi masyadong ng mga Hapon? Actually, lately, hindi ko alam kung lately, pero marami na ring crime, dumadami. Okay. Parang, siguro, 6 months ago, meron nangyari na tanghaling tapat. Tapos sa Ginza, ninakawan yung jewelry shop eh. Holy shit. Ngayon lang yan? Ngayon lang umaakyat yung crime rate? Hindi ko masabi kasi syempre malilimutin yung mga tao. Baka pwedeng marami rin naman noon 10 years ago. Hindi nababalita, no? Tapos nalimutan na lang. Katulad nung kunyari yung sa yung kulto na
pagas sa subway. Tapos ang daming namatay. Hindi ko alam yan. Sumabog? Tapos nagpaano siya ng poisonous gas eh. Oh, shit. Sa subway. Tapos meron yung sasakyan naman na alam mo sa Shibuya yung maraming tumatawid, di ba? Parang ganun. Sa crossing. Pero hindi sa Shibuya. Sinagasaan niya yung mga tumatawid. May mga ganun nangyari, pero syempre parang nalilimutan na lang. Pero marami pa rin crime. Iba-ibang form. Mga nakawan, ganun. Patayan. Meron pa rin. Usapang crime, gusto kong i-relate yan doon sa isang notion rin na napanood ko, parang, ba't kasi parang naniniwala agad ako. Pero anyway, wala naman din akong idea. Ikaw na lang mag-correct sa akin. Na may mga nang-group sa public transportation? Oo, meron. Marami. Yun na marami talaga. Totoo talaga siya nag-i-exist. Marami. Kaya marami ring warning. Pero ang caveat kasi dyan, marami namang reverse ng bibiktima. Kunyari, ako high school student. Tapos, hindi ko alam kung anong nasa utak nila eh. Pero, pwede kong i-claim na hinawakan mo ko kahit hindi. Okay. Parang pre-frame up Tapos, oo. Ang mangyayari kasi niyan, kapag nagkaroon ka ng ganyang case, tataob yung mundo mo. Mawawalan kang work. Una, makukulong ka. Dahil hindi ka nakaka-contact sa work, mawawalan kang work. Tapos, dahil hindi mo ma-defend sarili mo, pwedeng kunyari, asawa mo, hindi ka paniwalaan, mawalan ka ng asawa. Alam mo yung mag-chain reaction siya, depende na lang sa kung ano mangyayari. Masisira talaga yung pangalan mo, no? Oo, kahit hindi mo naman ginawa. Pero, syempre, hindi naman natin masasabi. Paano pag ginawa talaga, parang gano'n. Pero maraming, kaya sinasabi nila na mag-ingat sa chikan, sa yung nang hahawak na. Parang gano'n. Lalo kasi, parang siksikan sa trend, tapos hindi mo alam kung kanino bang kamay yung mga maaligid. Or kung intentional, kung intentional man or hindi. Kung intentional, pero usually intentional eh. Legal yung porn dyan, no? Legal yata sa pagkakaalam ko, oo. Ba't bumabalik dyan? Bakit blurred? Parang gaming lang. 240p? Malinaw naman dito sa akin. Bakit ganun binoblurred nila yung part na yan? May idea ka ba? Parang bawal eh. Yun yata ang bawal sa batas. Okay. Pero again, di ako sure. Legal. Mas maganda okay kung research mo. Legal yung legal yung parang porn ganyan. AV idol sa pero yun yung parang kasunduan na dapat naka-blurred yung Okay. Parang sa kontrata, hindi ko sure eh. Or bawal sa batas. Bawal sa batas, pwede. Hindi ko in-expect na ganyan tanong mo eh. Kaya hindi ko na research. Pumasok lang sa isip ko kasi usapang Pero may genre kasing ganun. Sa kontrata. No? May genre kasing ganun. Yung groping, 'di ba? Sa mga ganun, 'di ba? Nakakwento sa akin ng mga kaibigan ko. Hindi naman ako personally nanonood ng ganun. Nakakwento lang sa akin kaya natanong ko, eto na yung chance eh. 'Di ba? Parang ma-confirm kung totoo. Kaya nagtatanong ka kung ma-access ng IT. Hindi nila alam yun. Sa GC lang natin yan. Pero, balik tayo ng gaming pare. Ito, gaming ulit tayo. Nabanggit mo kanina yung parang nare-relieve mo yung Breath of Fire. So, dapat ito yung unang tanong ko no? Yun talaga yung genre mo? JRPG? Or yun lang talaga? Hindi. Hindi. Okay. Yun lang kasi available na game nun. Pero hindi ako ma-JRPG, pero ang pagkakaalala ko, lahat ng JRPG na available sa akin nung time na yun, nalaro ko eh. Magbanggit nga ng mga natatandaan mo na JRPG na nalaro mo.
Una kong nalaro na naalala ko nun, alam mo yung Feda? Hindi, ano yun? Parang walang ganong nakakaalam na. Ano Feda? siya, Teka nga, tactical? Google ko nga. Feda? Saan yan? Sa PlayStation? Hindi, SNES siya. Feda Feda S. Emblem of Justice. Pero may ilang Okay. remake na siya eh. Okay. Oh. Pero hindi ko Ano yan, boring. Bakit Boring ba? game yan. Tactical JRPG. Yung square-square, tapos lakad ka ng ilang cells ka nun. Ano pa ba? Ayos to. Pag sinabi ko kaya to, bababa mo yung call. Bakit? Wala pa ako nalarong Final Fantasy. Hindi, Isa okay lang lang. yan. Okay lang yan. Normal yan. Final Fantasy, ano pa? Spin-off pa. Ano? Mystic Quest. Ano yun? Hindi ko nga alam. SNES din eh. SNES din. SNES din. Okay lang yun. Pero nalaro ko yung, hindi ko, alam kong 1, 2, 3, o 4, 5, 6. Pero hindi ko wala ko natapos eh. Anong genre mo? Para makonsider mo na genre Lately, siguro, ang pinaka-genre ko ngayon, action talaga. Ngayon siguro nagbabago. Get good, mga ganyan. Lately na lang kasi yung Get Good eh. Actually, kaya ako nag-try ng Dark Souls. Kasi nung lumabas lang yung Elden Ring. Tapos dahil nga wala akong PlayStation noon, naghanap ako ng similar. Again, parang Baldur's. Ang bagsak ko yung DOS 2. Tapos tinry ko yung Dark Souls. Tapos na-enjoy ko naman. Tapos gusto ko kasing maramdaman yung yung pag napapanood ko sa mga YouTube, yung nagre-rage. Yung binawasak yung controller, binabasag yung TV. Wala eh. Naramdaman mo siya? Hindi naman. Hindi. Hindi. Easy. Pag napatay ako, okay lang. Hindi easy. Ang hirap. Nakakabaliw. Pero hindi ako naiinis. Ano pinakamahirap mo na ano pala muna yung mga Get Good na nalaro mo na? Elden Ring nalaro mo na? Hindi pa. Bloodborne ngayon nilalaro mo ngayon? Dark Souls? Siguro hindi pa. Backlog pa rin muna. Ano nalaro mo? Dark Souls 1 yung remastered? 1, 2, 3 nalaro ko. Tanginang yung nun eh. Yun lang. So far yun lang. Sense Fortress dun sa Dark Souls 1. Grabe. Sense Fortress? Actually, mas ayaw ko yung ano to yung madilim? Kalimutan ko yung pangalan pero yung pababa? Kalimutan ko na yung pangalan dun pero naalala ko yan. Ito yung question ko sa'yo pa, related yan sa Dark Souls, related yan sa Get Good. I'm not sure kung may masasagot ko din. Pero, may barkada ka bang hapon? Parang wala. Parang barkada. Wala eh. Walang close talaga. Pero may mga kakilala. Bakit? Ano kaya ang tanong mo? Hindi, ang itatanong ko kasi, gusto ko malaman kung anong yung, kasi, ikaw kasi, meron ka ng, laking Pinas tayo eh. Tayo, kumbaga parang yung, tawag doon, yung sinakop. Kaya, meron tayo mag-English, nakakaintindi tayo, ganyan-ganyan. So, gusto kong malaman kung ano yung view ng Japanese sa mga Western games. Paano kaya yung view? Iniisip ko yan eh, nung binigyan mo ako ng mga pag-uusapan. Pero kasi parang wala naman silang special view sa Western games. Parang considered lang siyang game. Walang Western o Japanese. Kasi, yung popularity, kapag nandun ka kasi sa gaming, minsan kasi titignan mo kung ano yung latest. Ngayon, regardless kung sinong gumawa or saan galing yung game, lalaruin mo. And to the point, meron kasing mga Hapon na kagaya nung Senua's Sacrifice? Hellblade. Hellblade. May mga either nag-i-import pa nun or gumagawa ng USPSN account para lang malaro. Tingin ko wala silang special views sa Wala siyang kasi ganito pare, kung sa tingin mo wala silang special view, I think yung reverse nun meron eh. Kasi yung mga Western, mga
pinapakinggan ko na podcaster, meron silang view sa Hapon eh. Sa Japanese eh. Parang, di ba, amaze na amaze sila eh. Kahit ako din naman eh. Amaze na amaze ako eh. So parang inisip ko, in reverse, meron din bang ganun? Actually, sumusubaybay ako nung ilan before ng mga podcast tungkol sa games ng mga Hapon. Pero hindi sila to the point na yung dinadissect nila kung pag-usapan nila yung game mismo. Kung paano yung gameplay, kung maganda bang laruin. Pero yung kagaya ng sinabi mo na reverse na talagang pag-uusapan nila yung Japanese o yung JRPG, yung Japanese made games. Pero wala akong ganong masabi. Gets. Kasi yung sabaw na naman yung tuloy. Yung I think yung pinanggagalingan kasi nun pare, hindi 1:1, pero same rin na kung ako gamer ako, yung inclination ko is more on Japanese games. Kunwari, yun yung kinalakihan ko eh. Tapos lately na lang din ako lately ko na lang din experience yung mga western games or parang yung mga story-driven narrative, yung kunwari mga The Last of Us, Uncharted, mga ganyan. Pero by default, nasa JRPG pa rin ako. Pero ang weird doon, or parang minsan nung time na interview siya, hindi ko na-guess, I'm not sure kung familiar ka, nung na-interview si Yoshi P, ayaw niya matawag na JRPG, yung RPG na ginawa ng Japan. Parang tinitake nila as, hindi naman derogatory, pero I hate daw, strong yung hate. Hindi nila gusto na parang classified as JRPG. Hindi pa pwedeng RPG lang yun. Pero ako, or tayo, or nasa Western, pag sinabi mong JRPG kasi, gets mo kagad eh. Alam mo kung ano yung parang malalaro mo, ano yung ma-feel mo doon, ano yung vibe noon, ano yung parang tropes doon sa game na yun. So, doon nanggagaling yung question ko about it. Siguro ayaw lang nila ma-brand sila na ganito lang. Kunyari, yung JRPG, ito lang. Ito siya, ito yung trope niya. Tingin mo bakit? Hindi, pag ikaw, parang as a JRPG fan, bakit kaya ganun yung naging response niya? I think hindi niya gets. Hindi niya gets na unang-una kasi pag hindi siya ginagamit na negative eh. Hindi naman pag sinabi natin JRPG, hindi naman siya ginagamit na negative na parang something na dapat hindi sila maging okay. Parang same ng K-pop. Pag sinabi kong K-pop, alam mo na kagad sa utak mo kung ano yung tulog nila. Pero hindi naman siya derogatory. Depende lang doon sa ibang mga haters kung hate nila yung K-pop, kung gagamitin nilang pang. Pero 'di ba may K-pop may ganong genre, K-pop sila. Pero ayaw nilang ma-brand na na K-pop sila. Sino yun? Hindi ko alam yun ganun? Limutan ko na eh. Pinoy? XG? Ay, hindi ko alam. Hindi ko maalala. Korean sila? Japanese pero based sa Korea. Hindi ko maalala. Hindi pala. Cancel na lang yan. Hindi ko kasi maalala yung talagang mga details eh. Kasi ganito, parang I'm not sure kung nalaro mo, Sea of Stars. JRPG pero hindi naman Japanese yung gumawa nun. Pero alam mo kagad yung JRPG siya kasi yung mga siguro yung recipe kung paano kasi yung JRPG kasi hindi na lang naman siya hindi na lang naman siya RPG na ginawa sa Japan. Naging genre na siya eh. Totoo, agree. Diba? Parang Souls. May ang dami ng katulad kahit hindi FromSoft yung gumawa. Kahit wala nang Souls dun sa title, pero kapag yung mga sangkap parang Souls na. Minsan ang gaan na lang na tawagin Souls-like. Parang ganun. Pero kung yun sa Sea of Stars, dahil nga heavily influenced siya ng JRPG, para sa akin lang, hindi ko pa kasi nalalaro yun. Matatawag mo siyang JRPG, siguro. Agree. Pero hindi siya dahil sa Made in Japan. Totoo.
Meron akong isang pinaggastan na podcast yung sa Comsat Boys. Shoutout sa inyo guys. Tinanong akong JRPG parang ganyan. Yun din yung sinabi ko na parang it doesn't mean na pag JRPG ginawa ng Japan mararamdaman mo I think kung bilang gamer mararamdaman mo yung yung Final Fantasy 16 hindi ko consider na JRPG yun action na kasi siya, di ba? Parang more on action, tsaka yung JRPG mechanics super minor lang dun sa game So siguro dun nang gagaling si Yoshi P kaya ayaw niyang ma-brand ngayon kasi kung dati niya pang ayaw baka dati niya pa ayaw. Dati niya pa ayaw. Parang nakukulong kasi sila dun sa brand na yun. Parang sa brand sa genre na yun. Or parang sa description na yun. Katawagan na yun. Description na yun, oo. So dahil nga syempre nag-evolve sila, gusto nilang ayaw nilang ma-stuck na parang Dragon Quest na palaging ganon. Siyempre, ayaw mong mabrand na ito lang kayo. Siyempre, magsasabi yung mga tao. Ewan ko, hindi ko alam ko anong... Nagigets kita. Parang yan Parang nung, hindi 1:1, pero alam ko, meron akong mga kakilala na hindi nagustuhan yung Linkin Park nung parang medyo naging mellow na sila. Parang yung nagbago ng tugtugan. Kadalasan sa mga banda, ganun Kapag sumikat ka na maingay, tapos biglang nag-iba yung tugtugan, parang nawawala yung fanbase. So, ayaw nilang makahon sa isang genre lang, I think. Pero, one way or the other, merong bibitaw na fans Kapag paulit-ulit ka naman, yung tunog mo, pare-pareho, sasawa ka rin. Maghanap ka ng bago. Pero kapag yung pinapakinggan mo, nagbago, ayaw ka rin kasi parang hindi na to hindi na to Linkin Park. Hindi na to Urban Dub, nag-iba. Ganon din. Yung nasa tao na yan. Parang you can't have it all talaga. Parang yung ito hindi ko alam kung naloko mo, Final Fantasy 7 Remake. Maraming nagsasabi na yung before lumabas nun, gusto namin turn-based pa rin, ganyan. Ayaw namin ng action-based, gusto namin yung traditional, ganyan. Siyempre, on a business standpoint, and then sa sinasabi mo nga na evolution, yung hindi makakahon sa isang idea lang, gusto nila mag-improve, gusto nila mag-evolve, right? Kinumbay nila yon. Actually, may turn-based mechanic or parang may flavor ng pagiging turn-based. Naging dynamic. Parang combination siya kung magse-sex or mag-make love yung turn-based tsaka yung action-based, yung gameplay ng FF7 yung kakalabasan Putang ina, hindi pa rin satisfied yung ibang fans. Parang, hindi, ayaw namin yun. Hindi, bahala kayo sa buhay niyo, putang ina, ang gulo niyo. Hindi ko malaman kung ano yung trip niyo. Okay lang yan, minority lang naman sila. Totoo. May malang. Mabibi. Ay, sorry. Bumoto ka ba dyan? Hindi, ayoko. Okay. Pero mas active yung... Hello? Mas active yung asawa ko dun Sa Saan? Hindi ako talagang nag-participate sa society. Sino binoto ng asawa mo? Pero, hindi. Dahil nga Japanese siya, hindi siya pwedeng bumoto. Pero Lenny siya. Nice. Kaya lahat ng nanay niya, pati mga friends niya, inaano niya. Lenny kayo. Nice. Parang gano'n. Nice. Anyway. BBM. 31M. 33M. Ilan ba? Visit na yun. Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Pare, last question. 31 trolls. Last question na. Hindi na to related dun sa napag-usapan natin. Hindi na about sa Japan, etc. Nakita ko yung background mo sa dami mong gitara. Nagbabanda ka? Tumutugtog ka? Ay, sa church. Okay. Pero nagbabanda rin ako ng high school. Anong religion mo, kung okay na malaman? Born again. Ba't ka nakikinig ng TGS? Isang blasphemous ako doon. Bawal, di ba bawal yan? Hindi, ano naman yun iti-take ko kung ano iti-take ko. Ganun naman yun Ganda. Kapag sa menu may nakita ba akong diabolic chicken, ay, Diablo to. Jabol lang. Kanya, ewan ko sa'yo. Ganito na lang.
Anong tugtugan mo kadalasan, pare? Kung hindi related sa church, ano yung mga tugtugan mo? Mag-ano lang tayo, kwento tayo Mostly about rock. music. Mostly rock. So, lately, parang pinapakinggan ko instrumental guitar eh. Mga intervals. Pero hindi ko kayang tugtugin, syempre. Wala kang balak na i-share sa internet? YouTube page, Facebook page? O meron ka? Nag-upload lang ako sa Instagram, pero ano lang yun eh. Pag may time lang. Hindi ako active na talagang nagre-record. Ganun. Ano lang, hobby lang. Hobby lang, okay. Pero sa church, ikaw yung parang talagang tumutugtog doon sa church niya? Yes, pero may kapalitan. Parang gano'n. Hindi regular. Kaya pala hindi ka makasagot ng bawal yun sa yung... Hindi naman sa hindi naman sa pero hindi ko kasi preference, parang gano'n. Viva Max. Ay, hindi. Nope. Okay. Ano lang. Okay. Gets. Hindi rin. Pare, salamat sa time mo. Hindi ko na alam kung anong bakaksan tayo mapunta sa kwentuhan. Dinala mo na eh. Parang pinipilit mo isingit eh. Kasi dati, isa sa mga pangarap ko kanya, maliban sa pag makapunta dyan, right? Siyempre, video games, anime, ganyan. Curious din ako nung yung sa industry na yun, right? Kasi super fascinating nun eh. Actually, alam ko retired na si Sore kasi nakita ko meron siyang kambal na anak, naka-follow ako sa kanya sa Instagram. And I think gamer rin siya. Meron siya dating post sa Instagram na naglalaro siya ng Monster Hunter. Sabi ko, best girl talaga to. So, ayun. Ngayon ba, booming pa rin yung industry ngayon sa 2024? Industry ng ng EV Wala akong balita eh. Siguro. Okay. Kasi yung advent ng technology parang more on sa internet na talaga. I'm not sure kung meron pang binebenta ng mga DVD sets ng mga ganyan. Kasi dati meron eh. Talagang... Baka meron pa rin. Kasi yung Japan, di mo na maintindihan kung progressive o paurong. Kasi, akala mo yun, ang advance ng mga technology pero fax pa rin ang gamit. Fax machine? Fax machine, yes. Walang kumpanyang walang fax machine. Lahat meron. Lahat mandar fax. Hindi email. Nice. Visit na. I mean, nakakatawa sa akin dahil hindi ko alam yun. Okay. Mga pati household. Fax machine. Oo. Meron akong naisip dahil sa sinabi mo. I think yun din yung hindi fascination or parang inclination, pero preference siguro dun sa physical media na parang advance yung Japan, technology, ganyan, pero meron pa ring affinity sa tangible na bagay, kunwari yung physical na games, yung mga ganyan retro, tapos yun sa amin yung fax machine. Kasi iba pa rin pag may written eh, di ba? Parang hindi ko alam. Naisip ko lang siya. Siguro, oo. Or pwedeng dahil sa tumatanda nga yung bansa, maraming matanda, nahirapan sumabay sa technology. Hindi ko masabi. Pwedeng factor yun. Pwede. Oo nga. Ganun. Pero, oo. Familiar ka sa SAO? Sa Sword Art Online? Okay. Bakit? Best anime. Very good. Best anime ba yun? Ayaw nun. Ayaw mo ba nun? Bakit? Ba't ayaw mo nun? Ba't ayaw mo nun? Ano ba? Maganda ba yun? Okay lang. Hindi, pinanood ko siya okay. Siguro yung buong season nung una. Wala ka ang ganda kasi niya, maganda yung umpisa niya kasi parang lalo kapag yung mga gusto mong anime characters, yung parang mga mga parang kiluwa. Di ba? Parang astig ng bida. Pero habang maano kasi yung story, parang
Hindi pa ganda eh. Nagiging harem lang. Typical na harem na ano. Nagigets kita. Diba? Nagigets kita. Hindi ko sasabihin na pangit yung Sword Art Online kasi na-enjoy ko rin naman siya. Hindi ko naman din sasabihin na super ganda niya. Ang naiinis lang ako ngayon sa nag-rant na yun, no? Naiinis lang ako sa generation ngayon na parang yun daw yung nag-umpisa ng isekai, parang hindi nga isekai. Kasi siguro age. Generation, no? Generation ngayon, oo. Kaya ako natanong yun kung alam niyo. Sige, go. Ikaw muna. Di, syempre yung kinalakihan ng mata nila, syempre kung yung mga anime before na napanood natin, ang memory natin parang best graphics na nun eh. Ngayon, kung papanoorin nila yung luma, yung magaganda talaga, parang hindi na matitake ng mata nila yan. Parang nakausap ko si Algiers, tapos parang nagpa-recommend sa kanya. Sabi ko, try mo yung favorite ko na isekai, Magic Knight Rayearth. Trinay daw niya, hindi niya daw na-enjoy. Parang gusto kong malapak ng tuta. Hindi, joke lang. Bad yun. Anyway. Generation. Gets ko naman din yan. Joke lang yun, guys. Huwag niyong seryosohin yung parang one year lang tanda mo sa akin eh, no? 1988 ako eh. 89 ako eh. Nga. Oh, nice. Yung childhood ko rin eh. Magic Knight Rayearth, BTX. Merong isang anime na gustong-gusto ko dati na hindi masyadong, parang hindi ko masyadong naririnig sa conversation. Yung Soul Hunters ba yun? Ay, parang familiar. Yung yung bidan parang nakasakay siya sa baka na parang mataba. Hindi ko ma-explain. Parang ganyan. Tapos Night Hunters sa Channel 7, ganyan. Kaya, ito sorry, last question na to. Alam ko parang 1 hour lang yung sabi ko. Okay lang. Okay lang. Kahit hanggang alas 12. Tapos papakinggan mo na pag natatrabaho ka. Hindi, tatanong ko sa'yo, kaya ako natanong yung sa Sword Art Online. Kasi nauuso ngayon yung isekai, nauuso ngayon yung genre, yung genre man yun. Tapos yung VR MMO, no? Wala lang, parang curious lang ako malaman and parang gusto ko lahat tanungin. Actually, gumawa ako ng episode, nung next Friday ulit na episode about this. Hindi naman literal na isekai, pero kung meron kang gustong mundo na puntahan, mapa anime, mapa video games, galing sa libro, TV series, ano yung mundo na sa tingin mong gusto mong mag-exist? Kaya sabihin mo 1 buwan, 1 taon. Hirap niya na. Hirap naman yan. Hirap ba yan? Ano ba? Kahit anong reason mo, kung gusto mo Bloodborne or Dark Souls. Ano ba? Ayoko doon. Parang nakakatakot. Maya patay ako. Pero mabuhay ka din naman. Para mamatay ulit. Yung sa episode ko kasi na yan, sa next Friday ulit na nabanggit ko, ang gusto kong puntaan na, I mean, hindi naman doon na ako titira habang buhay. Yung gusto ko lang parang 1 month. 1 taon, ganyan. Yung mundo ng Stardew Valley, yung farm life. Kasi, ewan ko, parang, hindi ko nagbakasyon ako sa probinsya, sa may, sa Himukilan, sa Leyte. Enjoy siya. Pero hindi ko rin naman kaya magstay doon kasi mas gusto ko yung merong malapit na 7-Eleven, gusto ko merong ganito, mall, ganyan. Pero kung kaya kong mag-stay doon na wala akong ibang poproblemahin na responsibilidad, gusto ko yung doon sa mundo ng sa Stardew Valley na parang feeling ko, bago ka doon sa lugar, meron akong imimit ng mga bagong tao tapos meron akong farm na i-develop. Ang ganyan. Kaya, ewan ko. Punta na dito. May ganyan ba? Parang Stardew Valley dito. So, sponsoran mo ba ako? Hindi. Paano ko pupunta? Siguro kaya ako nahirapan sa tanong kasi hindi ko siya pinangarap siguro. Ewan ko. Nag-iisip ako ng anime or kung saan ko gusto mapunta eh. Pero parang wala akong maisip. Ano ba? Hindi, maganda yan. Kasi siguro napaka-secure mo sa lugar na pinag-existan mo ngayon, kaya parang hindi mo naisip yun. So parang ayaw umalis, parang gano'n. Pero hindi, kung sinabi mong 1 buwan, 1 taon, ewan ko, wala talaga. Ewan ko lang. Or baka wala akong mapiga.
tama naman. Kasi ako, hindi ko naman usually, or parang araw-araw naiisip na parang putang ina, ayoko dito sa bahay ko, ayoko dito sa Pinas, ayoko dito sa Antipolo, ayoko dito sa mga kasama ko, sa mga mahal ko sa buhay. Sumasagi sa isip ko yung kapag yung overwork na ako, na pwede bang iwan ko na lang muna to? Punta lang ako ibang lugar. Pero anyway. Nakakasawa kasi magtrabaho no? Paano ko ba-explain yun? Hindi ako nagsasawa na nagsasawa. Kaya mo na, puta. Basta tapos na ako dun sa Helwi kasi kami, nag-Helwi kami. And I think yung working behavior, yung ba yung tawag dun, working work ethics, na ganito na parang willing ako extend ng hours. Tangina, nakuha ko talaga sa Korea yun eh. Kasi doon talaga ako nasanay na mandatory yung OT, parang 4 hours na OT every day. Pero pwedeng hindi. Hindi eh. Baka ganyan ka. Anong baka ganyan ka? Meron kasing tao na kunyari, i-base ko sa mga observation ko rin. Sige. May mga katrabaho ko hapon na sakto pagpitik ng oras, kahit 1 minute before. Diretso uwi na. Hindi talaga sila mag-extend. Meron ding tao na 2 hours nang nandun, hindi bayad yung ginagawa, pero nandun pa rin. Depende siguro sa'yo. Kasi nandun ako sa sa latter. Nagstay ako doon. Tatapusin ko lahat ng makikita ko. Kahit hindi na ako bayad doon. Napapaisip ako. Para lang gumaan yung yung kasunod ko. Basta abutan kung may makita akong ginagawa. Minsan di ko mapigilan eh. Ewan ko Nasa yun na yun siguro. Maganda yung angulo na yan. Meron akong ganyang angulo pero hindi siya, again, magwa 1:1. Pero meron akong angulo before na nag-overtime ako, not necessarily because I want to earn extra money. Pero experience kasi yun sa akin. Kumbaga parang mas natututo ako. May nagigain ka. May nagigain ako. Okay. And yung extra work na yun, naging, kasi past tense na, naging advantage ko rin nung nag-apply ako ng promotion. Kasi mas parang ganun. I think kung may nagain ka, okay naman. Totoo. Pero yung sa experience ko sa Korea, parang mag-contrast lang. Iba kasi dun pare. Iba yung dun Ay, parang... Iba rin. Parang, di ba, factory ka? Oo, factory. Oo. Machine operator. Parang ganun talaga kahit dito. Parang pinipiga talaga lahat ng oras na pwede mong ibigay. Ipapa-extend ka, mga ganun. Tapos meron pa siyang vibe. I'm not sure kung same din dito sa inyo dyan sa Japan. No? Kasi dito sa Pilipinas, I'm not sure kung meron nag-i-exist na ganun. Never ko pa siya na-experience na kapag boss ka, right? Dito sa Pinas. Sa Korea, kapag boss ka, kahit yung mga nakatay ka, tapos kulang ng tao, hindi nag-overtime yung isang empleyado, sila yung magtatrabaho. Sila yung... ganun. Ganyan din sa inyo? Sa Japan? Oo. Pero, again, depende sa sa company. May mga company na yung boss talaga nakaupo lang. Tapos uwi rin agad. Walang ginawa. Yun yung nakakadagdag sa akin na parang, maliban dun siya gusto mag-earn ng money. Yung parang may hiya ka, tangina boss nga ng trabaho. Parang, ewan ko. Hindi ko alam kung tamang yun din. Mindset yun. Yun. Yung nahihiya ka. Oo. Kasi minsan pwedeng hindi ka nun mahiya Wala akong pake sa'yo Uwi na ako. Pero ikaw kasi, kunyari yan, mahihiya ka. Oo. Na nag-stay siya. Tapos ikaw rin mag-stay. Naku, hindi na kayo uwi. Ewan ko. Kasi ayoko din naman i-invalidate yung mga tao na kumaga parang sila naman yung mabivillain. Wag niyo parang sinasabi ko na wag niyo i-villainize yung tao na gusto mag-overtime, pero wag din natin i-villainize yung taong ayaw mag-overtime. Kaya ayaw nila Pero kasi sa kabilang banda, parang pag ako nag-overtime ako, alam mo yung parang, pwede pa lang mag-overtime nagiging masama yung image ng ayaw mag-overtime. Parang ganun. May epekto rin siya. Dito siguro hindi. Nasa naman yan Nag-decide kang magstay. Parang dito wala nang sinasabi yung iba. Parang ganun. Malaki sahod dyan? Hindi nila questionin. Malaki yung sahod pero masasabi mong
hindi mo masasabing malaki, ano ba? Masasabing malaki at maliit at the same time. Kasi, syempre, yung malaki na yon, malaki rin ang gastos mo. Tsaka yung mga kaltas, no? Malaki ba yung kaltas? Mga kaltas, depende rin eh. Depende sa kasi pay grade mo? Ewan ko, magkaiba kami ng tax ng asawa ko eh. Pero hindi, mas malaki sa akin. Parang ganun. Hindi ko alam. Hmm. Ikaw nga hindi mo alam, naka-Japan ka, masalo na ako. Pero, hindi mo alam. Pero ang gusto ko, ang gusto ko lang din sa ganung setup is yung, paano ko ba sabihin to? Ang pangit kasi, nandito ka sa Pinas eh, baka sabihin, di pumunta ka dyan. Gusto mo pala dun eh. Yung ano pare, yung merong Medicard talaga, yung I'm not sure kung meron sa Japan, no? Pero nagagamit ko kasi yan sa akin, yung kumbaga dun sa gamit na gamit siya. Nakakatawa. Pero ang maganda kasi, ano siya dito? Norm. Kumbaga, hindi pwedeng wala. Ano talaga, mandatory. Ang isang nagustuhan ko pala, yung binabalik yung pamasahe mo. Kasama siya sa sahod. Naka-compute siya. So sa interview mo, nire-reimburse. So sa interview mo, syempre after mo mag-fill up, tatanong kung saan ka nakatira. Tatanong kung ano yung sinasakyan mong tren or kung nagkokotse ka, gaano kalayo. Ko-compute niya yun. Tapos kung magkano yung ginagas mo or kung tren ka nga, kung magkano yung pinapamasahe mo. Sa sahod mo, babalik nila yan. Naka-breakdown, no? Tapos i-reimburse sa'yo. Nice. So, regardless, kung trainee ka, kung 10 days ka lang doon, or kung part-timer ka, lahat binabalik. Kung magkano yung ginastos mo. So, kumbaga kasi parang dyan, di ba, sa Pinas hindi. Yung pamasahin mo, sagot mo. Meron ka na. Pero merong allowance, merong race allowance. Meron. Okay. Pero yung reimbursement, hindi siya na ganun naka-itemize eh. Which is lugi. Kasi what if, nag-grab ako, diba, mas malaki yung sahod. Kasi hindi ka naman, hirap ng commute dito eh. So, yung sa ganyan, nasa usapang sahod kasi tayo, magkapareho lang din naman, kung tutuusin. Kunwari, same kayo ng trabaho, same kayo ng role. Wala namang discrimination kung ano yung lahi mo, same kayo ng sahod pa rin. Wala. Walang ganun. Wala. Okay. Siguro magkakainisan lang kayo kung yung parehas kayo ng sahod, pero yung isa nakaupo lang. Tamad, no? Mga tipong ganun. May tawag sila dun eh. Parang Curio Durobo. Durobo, parang magnanakaw na. Tapos yung Curio, yung income, yung wage. Kung ba, tumatanggap ka lang, parang ganun, easy money. Daming kung wala kang ginagawa. So, dun lang. Pero, wala namang kaso kung foreigner ka or basta ginagawa mo yung trabaho mo, pantay lang kayo, parang ganun. Last question pare, sorry, last talaga. Kasi napag-usapan natin kanina, napasadahan natin kanina yung safe diyan, low crime rate pero tumataas na ganyan. Totoo ba? Totoo rin ba yung parang laging nagva-viral o yung parang laging naibibida sa Japan na pwede mong iwan yung gamit mo hindi nanakawin? Ayo. Totoo talaga yan. Pero pag payong iniwan mo mawawala. Tsaka bisikleta. Kapag payong, tsaka bisikleta. Bakit anong meron dun sa bagay na yun? Bakit yung ninanakaw at yung iba hindi? Siguro for convenience din nung kumuha. Kasi yung ninakaw na bisikleta, dahil nga kunyari, malayong nilalakad niya, kunin niya kapag hindi nakalock, tapos parang kunyari, sa susunod na kanto, makikita mo doon. May mga ganong case. Kumbaga lang. Ninakaw niya temporarily kasi kailangan niya lang gamitin, parang ganyan. Oo. Tapos iiwan lang niya din doon. May mga ganon. Kasi hindi mo siya pwedeng angkinin dahil ang bisikleta naka-register. So, matitrace yan kapag, kunyari, ikaw yung nawalan. Ni-report mo, itim na bisikleta, sa'yo nakapangalan. Pag yan chinek, nagamit ko, makukulong ako kasi nagnakaw ako. Parang ganon. Okay.
So yung ngayon, yung mga payong naman, syempre pag maulan, ang papulot lang ng payong tas gagamitin, tas tatapon sa kung saan. Mga tipong ganun. Pero kapag kunyari luxury bag, cellphone, iwan mo. Totoo talaga. Pero may magnanakaw pa rin. Drobo, no? Magnanakaw. Meron. Pero kukunin yung contents. Yung pera, wallet. Ganun. Sinabi ko last na pero pumasok sa isip ko tayo. Nalaro mo na ba yung Yakuza series? Ay, hindi. Wala akong alam eh. Bale, wala kang alam tungkol sa Yakuza dyan sa Japan? Hindi sa game. Nakikinig lang ako sa inyo. Wala. Hindi ko alam. Hindi yung Yakuza na game yung Yakuza na talagang Yakuza, akala ko yung hindi kasi kaya ko tinanong muna kung nalaro mo yung Yakuza kasi ang follow-up question ko sana doon is kung totoo yung representation ng Yakuza sa Yakuza game. So ngayon, gusto kong itanong dahil hindi mo naman nalaro yung game, huwag na tayo mag-focus doon. Gusto kong malaman kung ano naman yung image ng Yakuza na totoong Yakuza diyan. Again, hindi ako ganong maalam sa ganyan. Pero paano ba muna yung representation nila? Pero parang what you see is what you get Mga gangster, ganyan. Tapos parang nasa mga illegal na siguro totoo na makikita mo ma-judge mo sila na parang Yakuza to. Parang gano'n. Masasabi mo yon kasi yung vibe nila very buff, tapos nakasuit, na walang necktie na parang hindi papasok sa Tapos basta makagigets mo yung vibe medyo parang may angas. May angas. Regardless kung mag-isa sila o marami. Pero regarding dun sa kung ano yung ginagawa nila behind yung trabaho nila, hindi ko masasabi. Yung mga underground, no? Tapos parang sila yung mga bar. Baka mamaya katukin ako dito Makikinig pala sa'yo. Hindi ko alam kung Japanese word to, pero dati kasi nung high school ako, medyo gangster, nakaporma ng mga gangster, ganyan mga kung ano-ano. Uso before. Tinatawag ko ng airmats ko na Yankee. Ano yung Yankee? Japanese word ba yan? Yankee, ano lang. Sabihin nun, masama ba yan? Japanese word siya. Hindi naman. Pero parang sanggano? Ano ba? Ano bang mga similar terms? Masama yung sanggano masama pa yung sanggano? Ay, hindi. Ano ba? Hindi ko alam. Yung mga tipong batang mga nagbubulakbol. Ano ba yung mga ganong terms? Troublesome? Sige, bigay ka. Hindi Mga delinquent? Oo, mga yun. Mga ganon. Delinquent. Ano ba yung sanggano? Hindi ko alam. Naalala ko lang bigla parang tinatawag ako ni mama na ganong Yankee sa pormahan. Yankee. Pero it makes it. Mukha kang Yankee daw. Oo, ganon. Siguro yung pormahan ng gangster. Siguro gangster. Okay. Siguro Tokyo Revengers. Maganda. Yung sanggano kasi parang yung mga kalaban ni FPJ. Ganun ba? Pero Yankee, pwedeng hindi kasi siya sa forma pwedeng sa ugali. Yung ugaling Yankee ka, parang yung pag nakikipag-usap ka, Yamero! Kang, ano ba? Mga ganun. Gets. Oy, kura! Mga ganun. Yamete. Iba pala yan. Parang iba. Parang malambot. Malambot, no? Iba yan. Malambot na Yankee. Ikuso. Mga ganun. Pag ikuso, parang let's go yun, di ba? Parang parang to go, parang ganun. Pero parang may dinadagdag lang kasi sila sa dulo. Parang si Naruto, mga dati ba yung mga ganun. Pero pag iko lang, iko. Tara, parang ganun. Di ba coming yun? Di ba yun? Parang iba rin yung mo. Parang sa iba na napupunta sa ibang nai-isekay ka ba? Naisekay sa sa JB Idols. Pero, pare,
dito ko natatapos yung episode. Maraming salamat sa time mo. Super nag-enjoy ako. Thank you. And talaga ba? Pasensya na po. Hindi. Next time yung may mas may alam, no? Ngayon lang tayo alam dito sa Japan eh. Ngayon lang tayo nagkausap, pare. 'Di ba? Ngayon lang tayo nagkausap. Pero siguro I think yun yung ano, kapag magka-edad, I mean same ng generation, medyo meron kagad connection, I can say. Pero bola no? Bola ba 'yan? Sige nga kung may connection. Hindi bola 'yan, pare. Ayoko pare, baka medyo gay shit. Parang walang connection Gay shit. Talagang homophobic, Hindi ako homophobic, guys. Anyway, Lance, maraming salamat sa time mo. Thank you. Hindi ko alam kung kailan, pero isa yan sa mga pangarap ko talaga makapunta ng Japan. Pero kung sakali makapunta dyan, tingnan natin kung... This year? Oo. Hindi this year. Mayroon pa akong project ko. Ang project ko kasi this year mapagawa yung bahay dahil dumadami yung alaga kong pusa. Pero siguro next year, kung bibigyan ng pagkakataon, madala ko si mama kasi for the longest time, entertainer siya sa Japan. I think never niya na-experience yung Japan as a tourist. Kasi iba yun pag nagtatrabaho ka, lagi kong sinasabi, parang overrated sa akin. For me, overrated yung winter. Sige, go, sorry. Go. Sinama mo siya dito sa atin. Ano? Sinama mo dito. Sa atin. 3 tayo. Kago, nakaka-awkward nun. Pero yun, gusto ko siyang madala dyan. Ng tourist naman siya. Pero, mula nun, hindi na siya bumalik. Hindi wala nang umuwi. Hindi na siya nakabalik. I think last niya nung college yata ako nun. 2008 yata. Mga yun, 2008. Mga ganyan. Pero, yun, parang yun yung last na biyahe niya. Kasi 6 months yun eh. Ganun yung kontrata doon. So, anyway, pare, again, maraming salamat sa time mo. Meron ka bang gustong shoutout? Wala eh. Si Missy na lang, no? Missy, kung nakikinig ka. Close ba kayo ni Missy? Friends, ganyan? Or acquaintance lang? I mean, nakaklase ko. Close. Close na kami nung high school. Lately, syempre, kanya-kanyang buhay. And kaya wala nang contact. Sige. Tsaka busy rin kasi yun eh. Hirap ma-contact. Pero anyway, pare, again, busy mag-trophy. Trophy hunt, no? Salamat sa time mo, sa lahat nakikinig. Shoutout ulit sa ating mga executive producers. Sila San, sila Lance, si Mike Rubio ng X-Core Gamer, Mark D. Benagracia, Yvette Suzain Solivilla ng The Ara Channel, at si Nigel Cabs. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa susunod na episode ulit. Bye! The Gamesulog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesulog-show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sands, Lance, Mark D. Benagracia, Yvette Solivilla ng The Ara Channel, Nigel Cavs, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Bernard James Cruz, Jacob Francisco, Franz Galapon, Silves, Frederick Soriano ng Late na Gamer, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, Edgy Weeb, RD Casimiro, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, MC De La Cruz ng GamePow, Leo Cavite, and Duckbird ng Anime X Angas. Maraming salamat sa inyo, guys. The Gamesulog Show.